on, church, clap your hands to Jesus. Oh, we worship you today, God. We lift your name in this place, Jesus. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on, just sing it again. You lived. Pwede ba itaas natin ang ating kamay? Again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah. Amen. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, just sing it again. 'Cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. And you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died,
stay, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You used your weak to lead us strong. Lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Come on, just sing it out to Jesus. Your grace is enough. Lift your hands to Jesus. Enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your peace. Sing it to God this morning. He's remembering your promise. He's remembering your promise, oh God. Your grace is enough. Come on, just sing it out. Your grace. Lift your hands to Jesus as we sing. Your grace is enough for me. Do you believe that is grace? Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Sing, I'm covered in your love. Your grace is enough for me. Come on, clap your hands. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Panginoon, truly, your grace is enough. The reason why we stand here, the reason why we're alive, Panginoon, is because of that grace, Panginoon. At sa umagang ito, God, just continue, Panginoon, to sing about your goodness, your love, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Ama. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, bless you, Lord. Oh, Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail,
can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory is the highest praise. What could separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is time. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this, no greater love than that. You have overcome the grave. Glory is the highest praise. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is time. Thank you, Jesus. You tore the veil. You made a way when you said that it is time. Come on, just sing it out. You tore the veil. You made a way when you said that it is time. You tore the veil. You made a way when you said that it is time. Savior, He can move the mountains. Come on, just sing it out to Jesus. He's mighty to save. He is mighty to save. Forever the author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever the author
you glory. We are here to give you honor and praise. Dalangin po namin talaga sa umagang ito na maluwalhati ka at tingnan mo kami, Panginoon, ng may ngiti sa iyong mga mata. Panginoon, kalugtan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa umagang ito, Panginoon. This is all for you. This is all for you, Jesus. Holy Spirit, be with us, oh God. Lead us and cover us, Panginoon. Let your power reign over us, Panginoon, sa lugar na ito, God. Hallelujah. Ikaw at ikaw lamang po, Panginoon, ang itataas namin sa aming kalagitnaan, ang itataas namin sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Sige ba, palakpakan po natin ng mataas at malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay! Hallelujah! Woo! Amen! Amen! Sige po, maaari na po tayong maupo. Yan. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Hallelujah. Ayan. Kinakabahan po ba kayo? Bakit ako kinakabahan? Ayan. Amen. May tanong po ako sa umagang ito bago po ako magsimula. Naranasan mo na ba? Eto, natunog na. Naranasan mo na bang matakot? Opo, di ba? Katulad po sa mga bata, di ba natatakot sila sa dilim? O, ikaw si Natasha, takot ka ba sa dilim? O sa ipis, takot sila sa ipis, sa mga daga, mga ganyan, takot sila. Sa atin pong mga adults, takot tayo sa rejection, takot tayo sa failures, and even takot po tayo kung ano po yung mangyayari sa ating future. Sa future ng mundo, di pa po. And ang takot po ay walang pinipiling edad, walang pinipiling gender, walang pinipiling estado sa buhay. And so is our God's faithfulness. Wala din pong pinipili ang Panginoon na pakitaan ng goodness and faithfulness. Amen po ba? Amen. Ako po, naranasan kong matakot noong Friday morning. Natatakot na ako, tinakot pa ako lalo. Alam niyo po ba, kung napapansin niyo po, naka-paper lang po ako ngayon. Ang normal ay naka-tablet po ako. At nung Friday morning, nung titingnan ko na po, magre-review na po ulit ako, ayaw na po bumukas yung tablet ko. At alam niyo po, natakot ako sa maraming dahilan because yung tablet po na yun ang ginagamit ko sa trabaho. At may meeting pa ako, mga 15 minutes bago ko makitang ayaw nang umopen ng tablet ko, may meeting ako. And then, nandoon po ang transcript ng sasabihin ko sa umagang ito. So, unang-una talagang natakot po ako. So, pag alis po ng asawa ko, naiyak na ako, namaluktot na ako, nanginig na ako, takot na ako. Natatakot na ako, tinakot pa ako. So, ako po ang nasampulan ng word na ito sa atin ng Panginoon. Ang pamagat po ng word natin sa umagang ito ay faith over fear. So, naramdaman ko po ang fear noong Friday. At hanggang ngayon naman po, meron po akong takot. Pero, hindi po natin hahayaan na mag-reign over, maghari, at talunin po tayo ng takot sa umagang ito. Amen po! Amen! So, una po, i-redefine po muna natin, ano nga ba yung fear? Sige. Mabilis. An unpleasant emotion caused by the belief that someone or something is dangerous. Kasi baka masaktan tayo, mapapahamak tayo, syempre kaya natatakot tayo dun sa someone na yon or dun sa something na yon. Ano naman ang faith?
Faith is complete trust and confidence in someone or something. In Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Himayin po natin. Yan. Himay-himayin natin ng kaunti. So ano po yung faith? Next slide. Ano yung faith? It is a trust, reliance, pagsandal, pagsandig. Diba? Katulad po ng ginagawa natin sa upuan ngayon. Di ba po nakaupo tayo? Relax tayo, tiwala tayo sa upuan na yan. Kahit kaano tayo kabigat at katagal nakaupo, hindi tayo matutumba at hindi tayo babaksak sa upuan na yan. Ganyan din po yung example ng faith. Next is confidence. Confidence is a substance, requirement, prerequisite. It is a must-have. Dapat meron tayong niyan. Meron ka dapat confidence. At ito po ang mahalagang sangkap kapag tayo ay nananalangin at lumalapit sa Panginoon. Dapat meron tayong confidence. Next is hope. Hope is a confident expectation. Hindi lamang kapag nagpipray tayo o may hinihiling tayo, hindi lamang natin sasabing, sana Lord, hindi ganun. Hindi lamang, baka sakali naman Lord. O kaya yung usong expression, baka naman Lord. Hindi ganun ang confident expectation. Ang confident expectation ay yung sigurado kang kaya ni Lord ibigay at tugunin ang iyong hinihingi or pinapanalangin. Assurance. It is being sure, claiming it, believing that you have it, that you receive it. Diba po sa ating theme, tingnan nyo po, ask. Pagkatapos mong humingi, maniwala ka na na-receive mo na yung pinanalangin mo. Next is what we do not see. Ito po yung mga bagay at pagkakataon sa ating buhay na hindi pa natin nakikita. Hindi pa natin alam kung anong mangyayari. It is stepping into the unknown but saying, God's already there. Nauna na doon ang Panginoon. Kasama natin doon sa ang Panginoon kahit hindi natin alam yung lalakaran natin, kahit madilim pa doon, kasama natin ng Panginoon. Alam na ng Panginoon yung nangyari na yon kahit hindi pa natin yun alam. Kaya dapat magtiwala sa Panginoon. In Hebrews 11:1 sa The Passion Translation, now faith brings our hopes into reality and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen. Ngayon, kapag tinanggal natin ang faith, tanggalin natin. Nawala na yung faith. Now, what will bring our hopes into reality? Ano na? Ano na yung bala? Para maisakatuparan, para matupad kung ano yung mga hino-hope natin, yung mga inaasahan natin kung walang faith. Dahil alam nyo po, kung walang faith, kung walang pananampalataya, malamang hindi po natin makita yung mga pinapanalangin natin. Kasi, alam nyo po kung bakit? In Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. So, tatanggalin po ba natin ang faith? Mananalangin po ba tayo ng walang faith? Ano po ang mahalagang sangkap kapag tayo ay nananalangin? Faith. Parang mahina. Ano ang mahalagang sangkap
na meron tayo pag tayo'y nananalangin? Faith. Amen. So meron po ako ditong comparison between fear and faith. Meron dyan. Sige, next slide. Sabi sa fear, what if? Paano kung? Parang, what if hindi ko kaya? Paano kung hindi ko kaya? Samantalang sa faith, even if hindi ko kaya, even if kahit na hindi natin alam, fear focuses on worst scenario, while faith focuses on God's promises. Fear anticipates what could go wrong, while faith anticipates what miracle God will do. Fear focuses on what might happen, but faith focuses on who is in control. Nakita niyo po yung difference? Amen? So paano naman? Alam niyo po ang faith over fear. Meron dyan. Ang faith over fear is not pretending everything is fine. Kasi totoo po na may takot. Lahat po tayo nakakaramdam niyan. It is not pretending everything is okay and fine, but faith is bringing everything to God in prayer. Faith over fear doesn't mean the storm disappears. Next slide. It doesn't mean the storm disappears. It means we trust the one who speaks to the storm. Pinapakita po niyan na totoo po yung mga nararanasan natin. Totoo po yung fear na nararamdaman natin. It is a natural human response. Pero, totoo din po na may Panginoon tayo na maaasahan and it always in control. Amen po? Amen. Nung last Sunday, shinare po sa atin ni Jet on how to keep our faith full. Amen. Ngayon naman, allow me to share paano pa natin mapapalakas ang ating faith. On how we can strengthen our faith. Sige, next slide. Number 1, to strengthen our faith, we have to expose your mind to faith-building inputs. Kung ano po yung palagi nating ini-input, nilalagay, pinapakinggan, pinapanood, nakaka-apekto po yun sa ating emosyon. Nakaka-apekto po yun sa ating character. It affects who we are. In Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Paano na kung paminsan lang tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon? Paano na kung once a week lang, ganito lang, tuwing Sunday lang? Ano na ang mga pinakikinggan natin sa isang buong linggo? Alam niyo po, sa ating panahon, maraming paraan para tayo ay makarinig ng salita ng Panginoon. Di po ba? May online. Ito po ay nakarecord, ito pong service natin. And marami pang Christian churches na pwede tayong makinig. May mga podcast, may mga telecast, may mga YouTube videos tayong pwedeng mapakinggan. And also, we can listen to praise and worship songs all throughout the week. Makikita nyo po, mapapansin nyo, at subukan nyo din, na when you listen, when you play the worship songs, the praise and worship songs, yung atmosphere, nagiging maayos, magaan, maganda, peaceful. And we can listen to the faith-filled
conversations, and testimonials about the goodness of God sa buhay nung nagsasalita. Hindi lang puro, ang tawag namin ng anak namin nun, hindi lang puro chismax. Hindi lang puro chismis ang pinakapakinggan. Papakinggan po natin yung nagsasalita, nagsishare ng goodness ng Panginoon. Maririnig niyo po yan kung kayo po ay kasali na, meron ng C2S group. Goodness ng Panginoon, faithfulness ng Panginoon ang pinapahayag ng mga kasama po natin sa C2S. Kapag po available kayo pag Thursdays, 7:30, meron po dong praise reports ang bawat isa tungkol sa kabutihang naranasan nila sa Panginoon. Yun po ay makakatulong sa atin sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Next, number 2, we have to train our mind with truth. Ano ang dapat nating palaging iniisip? Sabi po sa Philippians 4:8, think about things that are excellent and worthy of praise. Ano nga ulit ang dapat nating isipin? Sige po, basahin niyo ulit. 1, 2, 3, go! Ano ang maganda? Ano ang kapuri-puri? Yun ang dapat nating palaging isipin. Tingnan po natin itong illustration na ito ng grass field. Ayan. Wala po yang daan. Hindi po kayo makakadaan dyan. At sino po ang gustong dyan, pumasok dyan, lumakad dyan? Ako po ayaw ko kasi makati dyan. Baka marami pa dyang insect, di ba? Pero, until someone cared to create a path, until you cared to train your minds with truth, magkakaroon na siya ng path, diba? May mga ginagamit dyan para makat yung mga damo. Pero, once na na-create mo na yung path na yan, hindi ka basta-basta titigil na itrim pa yung mga damo. Kasi po, tutubo pa din yung damo kapag tumigil kang itrain ang isip mo dun sa truth, dun sa promises ng Panginoon. So ngayon, patuloy, we continually to train and train our mind until it becomes like this. Magiging mas konkreto. Naging bato na kasi nilagyan na ng bato. And syempre, hindi po yan ginawa one day. Maybe matagal niya yung ginawa, yung kung tao yung gumawa niyan, lalo na kung isang tao. Ganyan din po yung gagawin natin sa ating mga isipan. Train and train and train and train. Para mas maging matibay, mas maging grounded, at hindi na muling tutubuan ng grass. Matibay sa anumang hamon na gagawin ng buhay. Amen? Amen. Alam niyo po sa mga therapy sessions, yung mga psychologist, therapist, they encourage their clients to say self-affirmation. Kung familiar po kayo sa self-affirmation, where it encourages their clients to believe in their self. And disclaimer. Ayan, hindi masama yung self-affirmation. Pero, naniniwala po ako na mas maganda yung faith declaration because hindi natin kailangan mag-isa. Sige, try natin. Ganito po yung, may tono pa yan, may tamang tono dun sa therapy. Kapag sinasabi yung self-affirmation, sabi, I am not alone. Kasabay ng malumanay na music. I am not alone. Pero, when we say our faith declaration, galing po sa Isaiah 41:10, God is with me, I am not alone.
Amen? Next self-affirmation, I can do this. While sa faith declaration, I can do all things through Christ who strengthens me. Next self-affirmation, I am not afraid. In faith declaration, God has not given me a spirit of fear. Next, I'm possible. Sa faith declaration, with God, all things are possible. Amen po. Hindi natin kailangan mag-isa. They are almost the same. Pero ang pagkakaiba, mas maganda, mas powerful kung ito ay anchored sa salita ng Panginoon at kasama natin ang Panginoon. Amen? I encourage you mga kapatid, hindi mo kailangan mag-isa. In-encourage ko din sarili ko, hindi ko kailangan mag-isa dahil kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan. Next is, remember God's track record. We strengthen our faith by remembering God's record. In Psalm 77:11, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. Shinare ko na din po ito dati, nung unang-una po akong tumayo dito sa harapan. Kasi, kung maaalala po natin, kung paano tayo tinulungan ng Panginoon noon, tutulungan ka pa rin niya ngayon. Kung pinagaling ka ng Panginoon dati, pagagalingin ka pa rin niya ngayon. Remember how God rescued you, saved you, provided for all your needs. The same God who showed His faithfulness, goodness to you, is still the same God today, tomorrow, and forever. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Remembering the deeds of the Lord in your life will strengthen your faith. Amen. Ngayon, ano yung magagawa nito sa atin? Ano ang pakinabang ng mga sinasabi ko po sa umagang ito? Yung mga sinabi sa atin ng Panginoon. Itong, ano nga yung tatlo? Number 1, anong tatlo? Expose your minds to faith-building inputs. Number 2, train your minds with the truth. Number 3, remember God's track record. Ano ang pakinabang natin when we choose faith over fear? Number 1 na pakinabang po natin, we experience God's peace. Kapag mas pinili po natin ang pananampalataya kaysa matakot, we experience God's peace. In Philippians 4:7, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Imagine niyo po, yung ating heart and mind na sinasabi dyan ay isang bahay. And yung peace ng Panginoon ay guard dun sa pintuan ng bahay na yon. And then yung fear, it keeps knocking at the door. Pero yung peace ng Panginoon na naka-guard, sasabihin niya sa fear, oops, fear, you cannot come in. Hindi ka welcome dito. Ganoon po ang peace ng Panginoon. Hindi natin maintindihan, di ba? Na parang magulo na sila lahat or may problema ako pero kalmado. Nasa atin ang kapayapaan
ng Panginoon. Alam niyo po, our God is not only concerned sa ating action and speech. Kung ano po yung mga sinasabi, ginagawa natin, hindi lamang dun siya concerned. But He is also concerned of what occupies our thoughts. Kung ano ang pumapasok sa ating isipan, concerned din po siya doon. And He cares about that po. And hindi po pababayaan ng Panginoon na magstay or pumasok yung thoughts na hindi maganda. Yung mga thoughts na takot, na galit, hindi po niya pababayaan. Hindi niya ikaw hahayaan, again, hindi ka niya hahayaang mag-isa na ma-overwhelm dun sa thoughts na hindi maganda. Amen. Next is, number 2, we become confident and determined. Sabi po ng Panginoon kay Joshua sa Joshua 1:9, remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for I, ang Panginoon po, the Lord your God, am with you wherever you go. When you choose faith over fear, you'll become determined and confident. Alam niyo po, sige, pahiram, Pat, ganito. Hindi ka dito. Pahiram, ganyan. Sinabi po ng Panginoon, di ba, do not be afraid and discouraged, for I, the Lord your God, am with you. Kapag dumalakad po tayo sa buhay, hindi lang ang Panginoon, kunyari lang po ako si Lord, tapos siya tayo, hindi lang, sige, lakad tayo, hindi lamang ganyang kasabay. Dito pala tayo para makita tayo sa camera. Dito. So, hindi lang kasabay. Di ba? Pero, ang Panginoon, hawak mahigpit sa kamay, lakad. Ngayon, alam din po ng Panginoon na darating ang time, mapapagod tayo. Manghihina tayo because we are only human. Gets niya yon, naintindihan niya yon. At alam niyo po ba, what's awesome with the Lord? Kaya niya tayong kargahin. Pero ako hindi ko siya kayang kargahin. Kaya kanyang kargahin. Kapag sa panahong nanghihina ka, pagod ka niya, kaya kanyang kargahin. Hindi ka mag-iisa, hindi ka Hindi ka mag-iisa dahil kaya kang akayin, kargahin. He will carry you throughout all the season of your life. Kaya kanyang kargahin. And again, hindi ka mag-iisa. So be determined and confident. Amen? Amen. Next is, number 3, when we choose faith over fear, our perspective changes. Magbabago ang iyong tingin. Magbabago yung pananaw mo sa mga nangyayari. In 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight, living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. Yes, may mga problemang malaki. May mga mahirap solusyonan. Totoo. Dito sa illustration na ito, the ship is bigger than us. Sige, tingnan natin yung next picture. Totoo yan, di po ba? Malaki yung ship. Sobrang laki niyan kaysa sa atin. Ganyan ang mga kakaharapin natin sa buhay. Mga problema, malaki, mahirap solusyonan, but this is also a truth. Ito ang isa pang katotohanan. Next slide. Totoo din po yan. Amen? Malaki ang ship, pero mas malaki ang dagat.
At sino ang lumikha sa dagat na yan? Ang Panginoon. Amen? The truth is, we can experience problems. We might face circumstances na mahirap solusyonan. Malalaki kasi. Pero ang truth, ang isa pang totoo, may Diyos tayong hindi tayo iiwan. May Diyos tayong makapangyarihan, lumikha ng lahat ng bagay. Sabi sa kanta kanina, He is mighty to save. Amen? He is powerful. Nothing's too hard for our God. And nothing is impossible to our God. So the challenge today, let your faith arise and reign over your life. And choose faith over fear. Pwede ko po bang invite ang lahat na tumayo? And kakanta po tayo ng song na ito. And we will make this our prayer and declaration today. And habang kinakanta po natin yung song na ito, kapag sa puso mo, sinasabi na ng Panginoon na, anak, do not fear, I am with you. And as we sing this song, i-focus po talaga natin yung sarili natin sa Panginoon. Ikaw at ang Panginoon sa oras na ito. Huwag mo munang isipin yung katabi mo, huwag mo munang isipin yung naiwan mo sa bahay. Focus ka sa Panginoon. Ikaw at ang Panginoon. Hallelujah. God, we focus our minds and hearts to you today. Give us courage and let our faith arise in our lives. Give us power, Panginoon, to choose faith over fear. Kasama ka namin, Panginoon. Palagi mong ipaalala sa amin that you are with us wherever we go. Hallelujah. Call me out upon the waters, great unknown, the feet may fail. There I find you in a mystery, an ocean sea, my fate will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide.
where feet may fail and fear surrounds me. You never fail. You never fail, and you won't start now. Oh, we will call upon. So I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are If God is prompting in your heart, telling you, anak, do not fear, I am with you. Kapatid, acknowledge it. And respond to the Lord with, Lord, I am allowing you to move and intervene into my life. I put my faith and my trust to you alone. Jesus, we put our faith and trust in you, Panginoon. We are allowing you, Panginoon, to move and intervene, Panginoon, sa aming mga buhay. May mga pagsubok, Panginoon, na hindi namin kaya. Pero kaya mo, Panginoon. You are the God who is in control, O God. You are our God who is mighty to save, Panginoon. We believe in you and we trust in you. We put our faith in you, Jesus. Jesus, Jesus. Make this your prayer today, church. Spirit lead. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, you are a Savior. You are a Savior. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, move in us, lead us. Jesus, we trust in you. We believe in you, Panginoon, na anuman, Panginoon, ang aming kakaharapin sa buhay na ito. We believe you are with us. And we will choose faith over fear, Panginoon. Starting right now, Panginoon, we are declaring to choose faith over fear because we have you, Panginoon. We have you, our powerful God, our Maker, our Father. We trust you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.
mag-ready na sa ating pagbibigay ng kaloob sa Panginoon. And as we prepare yang pong kaloob na yan, let that be an expression of your active faith and trust sa Panginoon. Hallelujah. Sige po. Sige po, pwede nyo na pong ibigay. Extend our hands. Hallelujah, Lord. We worship you. We honor you, Panginoon. And Lord, ito pong mga kaloob na ito, this is an expression ng pagtitiwala at pagsunod, pagmamahal namin sa iyo, God. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Pagpalain mo po ng bawat isa na nagbigay, Panginoon, ng siksig, liglig at umaapaw, higit pa sa kaya naming hilingin at isipin. We bless you in Jesus' name. Amen! So meron lang po tayong mga announcement. Sige po, bigay ko po kay Jet. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede bang bigyan mo ng magandang ngiti ang iyong mga katabi? Ayan po, at meron lamang po tayong counting announcement para po sa atin pong mga nalalapit na activities. Can you have it flash on the screen, please? Alam ko nandyan po yan. Yan. Una-una po pupunta po tayo dyan. Diretso lang po. Ay, hindi ba kasama yun? Sorry. Sige, pahintayin lang po natin. Number 1 po, ayan po. Para po sa mga hindi pa po nakaka-order ng kanila pong mga t-shirts, para po sa atin pong 27th anniversary po, ito po ay available po for pre-order po. Para kayo po ay makapag-avail po. Ito po ay 350 pesos po. At ito po ay last call na po today. Ayan po, para po sa mga interesado pong bumili, huling call na po ng orders natin for the upcoming batch. Tama po ako? No, for 350 pesos kung ang size nyo po ay extra small hanggang 2XL. Ayan po. Yung beyond po ng 2XL, kagaya ko po ay makipag-ugnayan lamang po tayo sa atin pong mga usher po kung paano po yung magiging pricing po nun. No? Pero po sa mga interesado po na nandito at gusto niyo pong bumili po ng atin po 27th anniversary shirt po, ito po ay 350 pesos po. Ano po, at last call of orders for today. Muli po, only for those who are sizes extra small hanggang 2XL, 350 pesos po siya. Beyond 2XL, ibang presyo na po siya. May additional lang po na very, very light lang po. Optional. Pero hindi po ito required. Opo, kung gusto niyo lamang po, voluntary naman po ito. Wala naman po sa pilitan na, ay, kailangan lahat tayo. Meron maganda po, no? Kung meron po kayong resources at meron po kayong extra budget at gusto niyo po ng t-shirt po natin po, wala pong problema po. Hindi naman po ito required sa atin po. So if you're interested, please do approach your ushers to have your sizes list down po and makapag-usap po kayo sa payment procedures. Next po, what do we have there? Para po sa lahat po sa ating simbahan po, our relationship department in cooperation and collaboration with our YE Makati opens our first upcoming badminton fellowship para po sa ating lahat. Kung kayo po ay interesado po magpapawis sa darating po na April 26, 2025 po ng aganap na 3:00 hanggang maghapon po, we are opening po our registrations po for our badminton fellowship. Okay lang po ba kahit hindi po ako marunong? Okay na okay lang po. Meron po magtuturo sa atin doon kung paano po tayo mag-badminton po. Pero po, kung kayo po ay interesado, please let us know. Please approach Ate Pat po para malista po namin ang inyo pong pangalan. Ito lamang po ay meron pong registration fee na 50 pesos per head, pero ang fee po na ito po ay para lamang po sa pagbayad po ng ating pong
court and para po sa ating prizes. Ano po ang laro po ng badminton fellowship natin ay duos. So ibig sabihin po, mape-pair up po kayo based on registration. Doubles pala. Duos? Hindi yun. Doubles po. Saan yun? Saan laro yung duos? Di ba? Tetris ata yun. Mali. Ayan. Ano po, no? Ito po ay doubles po. At ang mananalo po ay magkakaroon po ng tumataginting na 200 pesos Starbucks GC. Ayan po. So, if you're interested to join us, ano po, no? Open po ito for all ages, ha? Hindi po ito para lang po sa kabataan. We encourage po atin po mga nanay, mga tatay po, ano po, to even join us para po sa atin pong fellowship. Muli po, this is April 26, 2025, 3 p.m. onwards. Saan po ito? Sa April 26. 2026. Oo, sorry. Nagkamali ng yung pagalitan ko na lang po yung gumawa ng AdMat later. Ako po yun. Pasensya na po. Ayun po, gaganapin po ito sa Smart Shot Badminton Court sa May Taft, Malate, Manila po. Para po sa mga gusto pong sumali after the service, please approach Ate Pat para kayo po ay makapagpa-register po at ma-explain po namin sa inyo ang counting details pa po. No, yun lang po ba? Meron pa po ba tayo dyan? Ayan, para po sa atin pong simbahan po, we are having our Family Day this coming May 26 to 27 po sa Rizal Recreation Center po. So we encourage everybody to please join us for this upcoming Family Day Fellowship po ng ating buong simbahan po. At ito po ay open din po sa lahat. Meron lamang po tayong registration fee na 2,500 pesos per head po. But that covers everything from transportation to your meals po. And further details will be discussed po. But if you are interested po, you may approach our ushers to have you registered po. And makapagsama po tayo sa ating upcoming Family Day. Muli po, ito po ay May 26 to 27. We are announcing as early as 2 months before. Tama ba? Going 2 months before po, bago po magsimula po ang ating activity po. So, we hope that we can make time at bilang isang simbahan, magkaroon po talaga tayo ng bonding kasama po ang ating mga mahal sa buhay po. Kahit po ito po inyo pong kasama po sa bahay po, ang inyo pong family po ay gusto nyo pong dalhin, pwede po yan po as long as we pay po doon sa ating reg fee na 2,500. So, we hope to see you with all our church activities po. God bless you and we will see you soon po. Amen! Yan. Sama po kayo, masaya po yan. At isa po yan din sa paggawa natin ng faith-filled, di ba? Input po natin ang ating isip ng mga faith-filled conversations. Ayan, so tayo po ay tumayo at tanggapin po natin ang benediction sa umagang ito. For in 2 Timothy 1:7, for God will never give you the spirit of fear, but the Holy Spirit who gives you mighty power, love, and self-control. Ang lahat ay magsabi ng Amen! God bless you all po. Sige po, kamayan niyo po muna ang inyong mga katabi.